Malacanang may panibagong fake news na naman para sa mga Pilipino. Oo, at ano nga bang ka-fake news na naman ang ginawa ni Marcos Jr.? At eto, Congressman Toby Tiangco hinamon ang mga tiga House of Representative. Matindi talaga to si Congressman, ano? Congressman Toby Tiangco, no? Walang sinisino. Kahit sino ka pang hinayupa ka. Dapat ito na lang yung naging House of naging House Speaker no? Talagang talagang okay na okay. Bagay hindi kasi to kayang hawakan sa leeg ni Martin Romualdez o ni Marcos Jr. kaya hindi ito ginagawang House Speaker. At sabi niya rin naman, ayaw niya rin din talaga. No, so ayun yung mga pag-uusapan natin ngayon. So bago na tayo mapunta doon, mapunta muna tayo dito sa mga posts na mga sinabi ni Marcos Jr. Sabi niya rito, ang Pilipinas ay bukas, handa at sabik na makipag-negosyo sa inyong lahat. Oo, sabik talaga ang Pilipinas na makipag-negosyo. Pero ang tanong, yung mga negosyante ba, sabik ba sa Pilipinas? Yan yung katanungan dyan. Una-una, baha. Korupsyon. Putang ina, sinong tangang business naman na magbi-business dito sa atin? 'Di ba? Ay nako. Dinadaan mo sa mga gandang salita yung mga fans mo, ilan na nga lang 'yun. Ito pa. President palamura, to president na mumurahin. Sa araw-araw dahil laging bangag at walang alam. Oo nga naman, no? Oo. Diba sabi ni Auntie Claire nung nakaraan, matapang daw si Marcos Jr. kaso hindi lang naman daw siya palamura. Yung iba daw kasi, alam naman natin kung sino yung tinitiran ni Auntie Claire, no? Yung iba daw kasi palamura, no? Hindi naman daw nasusukat sa pagmumura yung tapang. Una-una, ang pagmumura ay hindi rin yung sukatan ng tapang. No, hindi ho sukatan yan porket palamura ay matapang na agad, hindi ho ganun. Kadalasan yan po ay isa ng nakaugalian na ng mga Pilipino yung mura na yan. Ngayon, wala namang masama doon kung palamura. Sa totosin nga lang kaysa naman sa iba dyan. Butangin na kung makasamba kung makapagsimba simula doon sa pintuan ng simbahan, luluhod hanggang sa altar. Pagdating sa kanila, paglabas doon sa simbahan, demonyo na ulit. Wala din saysay. Marami akong kilalang ganyan. Yung tipong hindi makabasag pinggan sa mga salita pero demonyo ugali. Maraming ganyan sa Pilipinas. Kaya tigil-tigilin nyo kami. Ito pa. Marcos Jr. nangako na. Ito may pangako ka na naman bago. Hindi mo pa nga natutupad yung ibang mga pangako mo Sabi niya rito, Marcos Jr. nangako na balang araw sa ganda ng Pilipinas hindi na kailangan mag-abroad. Balang araw? Kailan pa yon? Kailan pa yung hindi kailan yung balang araw na yan, ha? Unahin mo muna sana yung bigas na na pinangako mo. Ang dami mong pinangako, wala ka nang natupad at sinasabi mong balang araw. Ilang taon niyan aantayin namin? Tangina, puro ka salita Balang araw. Gawin mo na lang. Kaso yung pagpapakulong nga sa pinsa mo, di mo magawa yan pa kaya. Ay, naku po Marcos. Ito pa sabi ni Doc Lorraine Badoy, gusto ni Marcos na mamatay si Pangulong Duterte sa dahig. Ipinapakita lang kung gaano siya katanga. Sa kamatayan, magiging immoral si PRRD, tanga. Sa kamatayan, magiging immortal si PRRD, tanga. Yan, tanga ka tuloy ni Doc Lorraine Badoy. Hindi talaga naman yun talaga gusto ni Marcos Jr. na mamatayan si Pangulong Duterte. Lahat yan ng mga ng tumatol. Kahit kami, kahit sino na kumakalaban sa gobyerno gustong mamatay niyan ni Marcos Jr. Ako nagsasabi sa inyo. Lalo na si Pangulong Duterte.
Kasi ito lang isipin nyo, may sapat na pag-iisip si Marcos at kung hindi talaga yun ang intention niya, ba't niya pinadala dun sa dahig si Pangulong Duterte? May batas naman tayo dito. May korte tayo dito. May kulungan tayo dito, di ba? Kasi nga, gusto niya talaga yan ang mangyari, mamatay si Pangulong Duterte. At kapag sa oras naman na mangyari yan, yan na rin yung katapusan mo. Katapusan ng termino ha, hindi buhay. Kung gusto niya nang mauna, hindi mauna siya, sige. Dito ba? Ito yung hindi mamaya na to. Dito muna tayo, yan ICC hinihimok maglabas ng arrest warrant versus kasabwat sa Duterte drug war. So pinag-iinitan na naman si Senator Bato. Talagang gusto nilang lahat talagang talagang dalhin na sa ICC. Putang ina diyan. Yan ang patotoo na ang gobyerno ay sunod-sunuran sa ICC. So ibig sabihin, alam naman natin kung ano ang ICC. Isa yan sa pinakamalaking hawak or connection ng mga makakaliwa ng CPP-NPA. So kung sunod ng sunod ang administrasyon Marcos dyan sa ICC na isa sa malaking pundasyon ng CPP-NPA, so ayan ang patotoo na ang umahawak sa gobyerno, na ang nagko-control sa gobyerno ay mga NPA. Yun talagang totoo. Diba? Kasi ang CPP, kung matatandaan nyo, Joma season, gustong-gusto nating iuwi sa Pinas, ayaw ng ICC. Kasi nga doon, malaya si Joma season. Walang pwedeng pumatay sa kanya at walang magpapakulong sa kanya. 'Di ba? So malaya siya doon. Ang daming pinatay niya na sundalo at mga kapulisan dito sa bansang Pilipinas. At hindi lang, marami siyang mga Pilipinong pinatay pero hindi maiuwi-uwi dito. Tapos si Pangulong Duterte dinala doon. Alam naman natin kuta ng mga NPA yung ICC na yan. So sa madaling salita, itong gobyerno natin ay hawak na ng NPA. Obvious naman eh. Puta na, si Franz Castro nga convicted, di nakukulong eh. Si De Lima nga napinsan ng asawa ni Joma Season, nanalo pa eh. Pinalaya pa. Diba? Ang lupit. Hindi na bago yan. Ito, panoorin po natin ang payag ni Attorney Harry Roque. Mamaya papakita ko sa inyo yung ka-fake news ni Marcos Jr. Ang sagot, nagmukha siyang kawawa. Bakit po, no? Well, alam niyo itong ASEAN neto, alam niyo naman na taon-taon naman ginagawa yan, no? At noong panahon ni Tatay Digong, tayo po ay 2017 o 2018, hindi ko na maalala kung anong taon exactly yon, tayo po ay naging host dyan, no? At ginanap sa Pilipinas yung ASEAN. Well, ngayon po, na nagbukas ang ASEAN, anong pinakita nilang larawan? Ang larawan po ni Tatay Digong nung ASEAN na naganap sa Pilipinas. Parang nangaasar yung mga leaders ng ASEAN, no? Na bagamat alam namin na bago ng presidente ng Pilipinas, parang kinikilala pa rin namin yung pagiging leader ni Tatay Digong. Hindi lang sa Pilipinas, kung hindi nung naging chairman ng ASEAN ng Pilipinas nung termino ni Tatay Digong. At syempre, kung papansinin niyo yung pananalita ni Prime Minister ng Malaysia, no, na si Anwar Ibrahim, no, talagang parang pinaririndigan niya itong si Marcos Jr. doon sa pag-iimportansya ng liderato, no, yung pagiging leader ng mga bansa sa ASEAN, na parang ang mensahe niya is magpaka-leader ka naman. At least kung ikukumpara mo dito sa naging administrasyon nga ni Tatay Digong. Pero pag-usapan talaga natin, ano bang nahita ni Marcos Jr. sa ASEAN? Well, sa akin, unang-una, wala. Yung tradisyonal na larawan kung saan ang mga leaders ng ASEAN, kasama yung mga bisita nila, kasama si Donald Trump, nagaganap sa huling araw ng pagtitipon. Meron naman siya na pala, nagsumbong siya. Nagsumbong. Na ginaganyan daw sila ng China kahit hindi naman. Nagsumbong siya doon, Attorney Harry Roque. Yun yung napala ni Marcos Jr. doon. At magmukhang tanga, biruin mo siya yung naglalakad papuntang stage. Ang nakaplay sa TV, si Pangulong Duterte. Ayun, yun yung napala niya. Ang ina, no? Pati ibang bansa ginagago si Marcos. Kakahiya. Abay, wala po dun si Marcos Jr.
Hindi ko pa alam kung bakit ang opisyal na rason ay nakikipag-meeting daw siya doon sa Secretary General ng UN. No? Ano naman ang importansya ng pag-meeting sa UN Secretary General? Alam naman niya na yung larawan ng ASEAN kasama mga partners ng ASEAN ay symbolic picture of unity. Baka kasi tumitira. Baka kasi baka nagpupulbos, retouch, syempre kahit paano to nagiging ranggo na. Baka ganun ang ginagawa kaya wala doon sa yung dapat na nandun siya. Yan yun na. Kakaisa, no? So importante na talagang kasama siya doon sa larawan na yon. Hindi po siya sumama doon sa larawan. At ang tanong, nasan nga si Marcos Jr.? Well, ang opisyal na rason ay dahil nakipagpulong daw siya sa SecGen ng UN. Pero hindi naman natin malalaman kung ano totoong kadahilanan dyan. No? Dahil ako'y nag-iisip. No? Palibasa, ayaw niyang pasinungalingan yung paratang na siya ay vangag. Baka naman meron siyang ibang ginagawa habang nagpo-post ang mga ASEAN leaders dyan sabi sa ko na pagpupulong na naganap sa Malaysia. Kung hindi ako so ibig sabihin, yung sinasabi ni Atty. Harry Roque, etong si Ngagba ay kaya wala daw doon nag-follow up. Ano ba kasi yun? Baka nag-follow up ng makeup, ganun. Baka nag-retouch ng konting makeup. Siyempre yung mga bigating mga kasama niya dun Kakamali, no? Anyway, so nasaan siya ng group picture? Pangalawa, abay, hindi siya nakakuha ng one-on-one with President Trump. Akala ko ba ang lakas-lakas niya kay President Trump? Akala ko ba na sabi ni President Trump, ang commitment namin sa Pilipinas to defend the Philippines is ironclad. Bakit di siya nakakuha ng one-on-one with President Trump? In fact, meron lang silang pinakitang footage na parang pinansin siya ni Trump. Pero by and large, wala tayong nakitang video, wala tayong nakitang larawan na nag-uusap talaga si Bangag Marcos Jr. at si Donald Trump. So ano nangyari? Akala ko ba BFF kayo ni Trump? At ikaw ay umaasa na hindi ka mapapatalsik sa pwesto dahil kinakailangan ni Trump ang Marcos Jr. sa Malacanang para manatili ang kanilang Patriot missiles at iba pang intermediate range missiles na nung minsan ay halos naging dahilan na ng Third World War. So nasa na ngayon ang pagiging BFF mo ni Donald Trump? Nawala. Ang masama pa rito... Tsaka alam naman din natin na ginamit lang siya ni Trump para doon sa taripa. Alam naman natin na ganun yun. Kaya syempre, uto-uto. Sabi nga ni Trump, buta na, presidente ng Pilipinas, uto-uto. Kaya tuwa naman si Trump sa kanya. Hindi na nga siya hinirap ni Trump. Ito naman si Marcos Jr. nakipag-meeting pa sa isang assistant secretary ng Department of State. Mantakin nyo, isang presidente ng Pilipinas, hindi hinarap ng presidente ng Amerika. Instead, ang hinarap, isang assistant secretary, hamak na assistant secretary ng Department of State. May punto dito si Atty. Harry Roque kasi mas mataas yun ba't kailangan mong paglaanan ng oras yun kaysa cancelin mo ang pagharap mo kay Donald Trump. Ayun yung punto dito kung ako siya, kung ayaw makipag-usap sa akin ng presidente ng Amerika, di wag, pero hindi ako makikipag-usap sa isang assistant secretary. Kasi sa protocol, ang nag-uusap lamang ay yung magkaparehong rangko. Except kung merong courtesy call. For instance, ang mga ambassadors at saka mga foreign ministers hihingi ng audience sa presidente. Yun, walang problema yun kasi malinaw na ang humihingi ay yung mga ambassadors at mga secretaries of foreign affairs dahil sila kinikilala nila na mas mataas ang isang presidente kaya courtesy call ang nangyayari. Tama. Pero ito, assistant secretary, anong mahihita natin dyan sa isang assistant secretary? Di baka kasi Atty. Harry, wait lang, ayusin ko lang mukha ni Atty. Harry Roque. Baka pagalitan ako Oo. Di kasi Atty. Harry Roque, baka naman kasi yung assistant secretary na yon may dalang pulburon. Pulbos. O baka may extrang makeup. Baka kasi hindi nagdala yung mga kasamahan ni Marcos Jr. Kaya yun, nanghingi siya ng makeup dun. O kaya baka suminghot ng Bic sa syempre, kailangan namang gumanon si
si Marcos Jr. sa harap ng mga presidente, 'di ba? Baka pagpunta doon, sakto naman nandun yung secretary of at ayun, naglagay siya ng Vicks sa kanyang ilong. Baka humit-hit siya ng Vicks. So, dapat wag naman tayo masyadong ha. Bakit kinailangan pang makipag-meeting kung ang assistant secretary lang naman ang haharapin? Pero itong pinakamasama. Abay, doon sa ASEAN mismo, nagdiwang sila. Kasi yung Malaysia, yung Cambodia, at saka yung Thailand, zero tariff. Nako. Papunta ng Amerika ang kanilang mga kalakal. So ibig sabihin, nga talaga, parang insulto kay Marcos Jr. Oo, yung zero tariff ng Malaysia at ng Thailand. Hindi ako nagkamali So kaya parang ayaw niyang humarap, ganun ba? Naku po. Zero tariff. At syempre, nagdiwang yung tatlong bansang yun dahil hindi sila papatawan ng taripa ng Amerika. Tayong mga Pilipino na sunod-sunuran sa gusto ng mga Amerika, na pumapayag na ating teritoryo ay maging unsinkable warship ng Amerika, 19% tariff sa lahat ng produkto nating na ine-export sa Amerika ang ipapataw. Anyari? Kala ko ba, BFF kayo, Marcos Jr. Anyari? So, umpisa lang daw. Ganyan? Diba? Now, ano pang nangyari? Abay, dun sa kanyang talumpati, binanatan ni Marcos Jr. ang China. Napansin ba niya na tanging Pilipinas lang ang bumanat sa China? Yung mga leaders ng Singapore, leader ng Malaysia, leader ng Vietnam, Cambodia, halos lahat walang ginawa kundi purihin ng China. Bakit? Bobo dahil nga gaya ng Pilipinas. Yun yung kahiya-hiya talaga. Biruin niya, lahat ng bansa doon, pinupuri yung China. Tapos pagdating sa Pilipinas, putay na binanatan ng China. Hindi ko sinasabing kailangan sambahin ni Marcos ang China, kaibiganin kung ayaw niyo talaga. Pero sana sa mga ganong event, mga ganong okasyon, na talagang alam yung gumawa ka man lang sana ng ikakabilib at ikakatuwa ng ibang bansa sa Pilipinas. Yan ang danteting lahat ng bansa inaano yung China. Totoo naman. Pinakamalaking investor ang China sa buong mundo. Yan nga yung tinatawag na first world country. Tapos pagdating sa atin, kinakamuhian ng presidente natin. Sabi na naman ng mga basher, pro-China ka kasi. Putang ina, mas gugustuhin ko pang maging pro-China kaysa maging pro-America. Tandaan niyo yan. Tangina nyo. Ganong naitulong sa atin ng Amerika. Tingnan mo mga ginagawa ni Trump ngayon, tinatablalan si Marcos. Mamaya, pakita ko sa inyo ba't tinatabla si Marcos ngayon. Ang China, ang pinakamalaki nilang trading partner. Like everyone, Totoo. China ang pinakamalaking supplier nila. Totoo. Like everyone, China is very important as a source of capital. And like all other countries in Southeast Asia, halos lahat ng kanilang mga turista, ang pinakamalaking numero ng turista na bumibisita sa kanilang mga bansa ay galing sa China. Pero hindi. Si Marcos Jr. ang kaisa-isang bumanat sa China dahil nga dito sa South China. Hindi, okay naman sana kahit hindi niya napuriin. Wag na lang niya sana, sa mga ganung okasyon, hindi niya sana banatan. Kaso, ang kagustuhan niya kasing mangyari, makakuha siya ng simpatya sa ibang mga bansa. Kaso, pinahiya siya. Ang ginawa sa kanya ng ibang bansa, putang ina, pinamukha sa kanya na, wag ka sa amin magsumbong. Putang ina ka, okay sa amin ng China. May naitutulong sa amin ng China. Wag mong gamitin tong Asian Summit para lang magsumbong ka. Totoo, so nakakahiya talaga, sobrang nakakahiya yung ginawa ni Marcos Jr. na yun. Kaya siguro yung nakaplay doon sa video, imbis na si Marcos Jr., ang nakaplay doon si Pangulong Duterte. Kawawa, no? Kawawa na nakakahiya siya. Puta na bumanat. Asian Summit, bumanat ka sa China. Gago. Ay. Andiyan nga para sa pagkakaisa tapos babanat ka. Boplak. Kasi, as if naman, kakampihan siya ng kabuuan ng ASEAN.
Alam mo, kabuuan ng ASEAN, ang kanilang paninindigan, dapat magkaroon ng code of conduct. Yun lang. Pero sila, bagamat hindi lang naman Pilipinas ang merong conflicting territorial claims, nandyan din po ang Malaysia, nandyan din po ang Indonesia, nandyan din po ang Brunei, nandyan din po ang Vietnam, at nandyan din po ang, sino pa ba? Malaysia, no? Meron din sila. Hindi nila ginagawang sagabal doon sa kanilang diplomatic relations with China. At patuloy sila na nakikipagkaibigan dahil numero uno ang mga Chino pagdating sa turista na bumibisita sa mga bansa at numero uno pa rin pagdating sa mga kapital na pinapasok sa mga bansa sa ating sa loob ng ASEAN. And yet, si Marcos Jr. na tayo ang pinakakonting turista na dumarating galing sa China, tayo ang pinakamaliit na puhunan na pinapasok ng China, siyang kaisa-isang ng away sa China dyan sa ASEAN Summit. Boplak eh. Kung maisip, ano ba? Talaga bang out of this world na pag-iisip ni Marcos Jr.? Kaya nga dun sa video ko, di ba, malala na ang sakit ni Marcos Jr. Sakit sa utak. Magtataka pa ba tayo niyan na Atty. Harry Roque? Yung tubig nga pinapaipon, gagamitin sa tagtuyot. Yung mga nalindulan, binentahan ng bigas, imbis na tulungan. Diba? So, hindi na tayo, wala na akong katakataka dyan. Oo. Ay, nako. Di ba siya nag-iisip bakit siya lang ang nakikipag-away sa China samantalang yung iba hindi, no? Bansa natin boplak nga eh, walang utak ay eh. nagnanais na mas malapit at mas mainit na pagkakaibigan sa China para nga po sa pangangalakal, sa kapital at turismo. So paano ang naging performance ni Marcos Jr.? Mukha pong kawawa. Wala halos pumansin sa kanya. Ang bida siyempre dito sa ASEAN Summit neto ay yung leader ng Timor-Leste kasi siya ang pinakabagong miyembro ng ASEAN. Bukod pa dyan, siyempre ang superstar yung chairman, si Anwar Ibrahim ng Malaysia dahil siya yung current chairman at saka ang kanyang termino hanggang December of this year. Tayong susunod na chairman pero magsisimula po yan Enero of next year at inaasahan natin na ang susunod na ASEAN Summit gaya ng panahon ni Tatay Digong ay sa susunod na taon kung saan si Marcos Jr. na ang presidente. Sana po magkaroon ng mataas na respeto ang mga leaders ng ASEAN kay Marcos Jr. Pero kung ang magiging basihan ay itong nakalipas na ASEAN Summit, wala pong pumansin kay Marcos Jr. sa ASEAN. Parang hindi siya nag-attend. At hindi lang yan, parang wala na nga pumansin at parang wala na nga siyang presensya, wala pa siya dun sa larawan ng mga leaders ng ASEAN at yung mga partner states ng ASEAN. So completely walang pumansin, literally and figuratively kay Marcos Jr. Meron naman yung pagbigay ng martilyo. Pinagdiriwang nga ng mga vlogger ngayon eh. Oo, hindi nila alam. Sabi ko, putain ng mga tanga talaga. Ininsulto na nga yung isa dun. Tuwang-tuwa pa kayo. Sa mga kababayan di po nakapagtataka na habang hindi pinansin ang ating Presidente Marcos Jr. sa ASEAN Summit, anong nangyayari sa Pilipinas? Ang peso po sumadsad na to 61. Lowest ever in history, bagong Pilipinas. Ang stock market below 6,000. Grabe, no? First time in history, bagong Pilipinas. Mas malala pa po yan sa panahon ng COVID. Pwede ba yon na talagang ang ating stock market mas malala pa sa panahon ng COVID and yet wala namang COVID ngayon? Di sa totoo lang, pagtapos ng termino ni Marcos Jr., tong Pilipinas, napakahirap. Totoo lang, napakahirap ng Pilipinas niyan. Baon sa utang, no? Baon sa utang at lahat talaga. Itin mo yung piso natin, first time in history sa Pilipinas na bumagsak. Hindi binabalita nga ng ibang mainstream media ngayon yan eh. Nakakahiya, di ba? Tanginang yan. Ang ibig sabihin po niyan, napakasama ng ekonomiya ngayon. Alam ng mga karatig bansa natin sa Southeast Asia,
na hindi mabuting pinuno itong si Marcos dahil habang sila lahat ay napakaunlad ang kanilang mga ekonomiya, ang mga Pilipino ay nagdurusa. Grabe, no? So, yun nga, at ito nga ipapakita ko nga sa inyo. Ito, yan, no? Ito yung fake newsan. Kasi etong mga vlogger at mga pages na sumusuporta sa Administrasyong Marcos, ay sinasabi na imbitado daw etong si Marcos Jr. sa meeting ni Xi Jinping at nito ni Donald Trump. Eh dito nga, ang liwanag nga ho dito. Ito, basahin natin dito ha. Basahin natin dito yung post kay ang balita ngayon. Asa na yan? Basahin natin, hindi ko kasi na hindi pa ako marunong kung paano ma-plug dyan eh. Ito, babasahin natin ha. Ayan yung babasahin natin, baka sabihin nyo, sinulat ko yan eh. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs or DFA na walang nakatakdang bilateral meeting si Pangulong Marcos Jr. kay US President Donald Trump o kay Chinese President Xi Jinping sa Asia Pacific Economic Cooperation or tinatawag na APEC Summit sa Busan, South Korea ngayong linggo. Ayon kay DFA spokesperson Angelica Escalona, there is no scheduled meeting with the US leader. Walang nakatakdang pulong sa leader ng Estados Unidos nang tanungin kung may kipagkita naman si Marcos kay Xi Jinping. Ang sagot nito, also no scheduled meeting. Wala ring naka-schedule na pulong. So ibig sabihin fake news yan. Na may meeting etong si Xi Jinping, Donald Trump at si Marcos Jr. Saklap, no? Ito, nag-fake news ka. Ito pala, nasa baba pala eh, no? Nilinaw ng DFA na walang nakatakdang bilateral meeting si Pangulong Marcos Jr. kay US President Donald Trump o kay Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit sa Busan, South Korea ngayong linggo. Fake news again. Ilang fake news lang kayo. Yung talaga buhay. Fake news lang. Proud na proud pa yung mga vlogger niya dito. Proud sila yung magagawa natin. Yung talaga buhay-buhay. Pero alam nyo, sa totoo lang nakakaya rin talaga yun, no? Yung nangyari na yung summit na yan. Piruin mo, sa dinami-daming presidente doon, anak ng teteng, siya lang ang nagbubukod tanging bumanat sa, tawag dito, bumanat dyan kay, kay Xi Jinping sa China. Imbis na nandun ka para makaibiganin mo, pagkakataon mo na sana yon para kaibiganin mo ang mga leader ng iba't ibang bansa, kahit pa paano, di ba? May connection ka doon. Nangyari putan, nag-attitude ang gago. Nagsumbong. Biglang, ang masaklap noon, biglang etong si, tawag dito, biglang etong si, yung mga leader ng iba't ibang bansa, ipinagtanggol at pinuri pa itong Chinese president, itong China. So, nakakahiya, no? Ewan mo na lang. Nalulunok ng mga nalulunok ng mga tawag dito, ng mga vloggers niya. Ito mo, pag-usapan na ho natin tong warning ni Toby Chanko sa sa mga congressman. Ito, papanoorin natin. Kataon lang, yesterday morning, I had an interview with the House media about the bill I filed, and then they asked me if I was willing to release my salary. Sabi ko, wala naman problema. So, pinadala ko. Yun lang yun. Have you done this in the past? Yes, I think dati nung tinanong ako, release ko. And my understanding is that
since ninotaryo namin, it's a public document. At hindi kami makakaupo doon sa Congress, hindi kami maka-assume ng office kung hindi namin isubmit yung SALN bago ka mag-assume. So kaya tignan nyo yung date sa akin is June 29 kasi June 30 kami nag-a-assume, di ba? So ang understanding ko, pwede siyang i-release at any time. So ano naman itatago namin dun? Bakit sa palagay nyo, 15 lang out of what? How many are you? 318 congressmen 318, yeah. have released their SALN so far. And then the senators, 24 of them already released their SALN. Hindi ko alam. I cannot speak for them. Yeah. But Congress, do you think it's just a slow burn or one by one maglalabasan na rin? O Hindi, ayaw ho kaya siguro ng ibang congressman talaga Hindi, ilabas? ang trabaho yun ng SecGen kasi nasa kanya yung records, di ba? True. Pwede naman niya i-release yun Right. But pwede mo rin i-release on your own as what you did. Yes. Baka naman hindi nyo sila hiningan. Baka naman ako lang hiningan nila, di ba? Kaya hindi sila kaya hindi sila nag-release. Pero sa akin, nung morning yung interview ko, 10 a.m. yata, so release ko na. Siguro, Kong Toby, what I'd like to find out is, what do you think of this openness now in releasing SALNs, not just by yourself, but let's say also the 24 senators who've released their SALNs, as compared to the past, where, you know, the ombudsman, the former ombudsman, Samuel Martires, laid down restrictions on the release of SALNs for President, Vice President, and others. Kasi kayo nga sa SecGen, sa Senate, nasa ano din nila, sa yung kanilang SecGen din doon, di ba? What do you think, what is this, siguro this feeling now of the candidates, the senators and the congressmen having to release their SALNs? Is it because of the flood control scandal? Is it really just openness and, you know, obliging to Republic Act 6713, which obligates all of you to file your SALNs? Di ba, once we file it, it's a public document. So anyone is supposed to be able to see it, di ba? So, dati lang nagkaroon yata ng order si Ombudsman Martires na may proseso yata para... Not a process. Yeah, well, yes, a process. Hindi ko alam hindi ko the sigurado party, the person, let's say kasi President, Vice President ang hawak po ng Office of the Ombudsman, governors, vice governors, pababa, and members of constitutional commissions. You need the consent of the person. Of the person. Yun po ang naging utos ni Ombudsman Martires. I think it shouldn't be that way, di ba? Kasi public official kami, kasama yan doon sa pag-disclose namin ng aming net worth. So kasama talaga yan. Dapat talaga ibigay yan. And you came out with about 213.9 yes. million net Yes. worth. Sa mga magtatanong sa inyo, would you be willing to answer? Why are you this rich? Hindi, nakadetalye yun sa akin, di ba? Okay. Yung 109 million real properties, 111 million personal properties. Just wanted to ask you, what are real properties and what are personal properties, sir? Personal properties, siguro yung jewelry, yung mga ganyan. Okay. Yung real property, yung lupa, bahay. Pati nga yung minana ko sa tatay ko, nandiyan, di ba? Nandito. Ayun, 1/8 of something. Yeah. Pati yung minana ko sa lolo ko, kasi nung inayos yung EJS ng lolo ko, my father passed away na. So, ganito dapat, no? Nadirekta sa amin. So, pati yun, kasama dyan sa SALN. Di, tsaka alam nyo, nagtataka din ng mga netizen na bakit nakatutok lang sa salin ng mga senador etong mga hinayupak na to. Pero bakit sa salin ng mga congressman na nagyayamanan at doon talaga dumadaan ng bumubuhos ang pera ng taong bayan, bakit parang hindi daw hindi daw masyadong tinututukan yung mga salin yan. Kasi doon natin makikita, 'di ba, yung mga ari-arian nila, yung ibang mga nila diyan. So bakit hanggang ngayon wala? So talagang inililiis talaga ang issue. Talagang sinasalba ng karamihan ang Congress at ang binubulgar yung Senate. Kasi nga, ang kagustuhan dyan is para sumunod lahat ng mga senador sa kagustuhan ni Martin Romualdez at Marcos Jr., lalong-lalo na sa darating na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At yun naman talaga yun. So again, so pati you are yung mga one... minana ko nahandyan. Pati lahat ng watch mo, gano'n, paintings. Hindi, yun yung personal... Hindi, watch ko, naman to, $200 lang to, di ba? Huwag mo naman ilang. Okay, alright. So, I mean, relatively, di ba? Yeah. Okay, let's talk about... I mean, there's something with me that I find
joy in being able to wear things that are not expensive but look elegant. So, yan yung challenge sa akin. Hindi ka flashy. Hindi ka kailangan bumili ng mahal. Hindi, Yun ang sinasabi. natutuwa ako pag nakakabili ako na mukhang mahal na hindi naman mahal. So, yun ang Maganda nga naman Find joy talaga. in that, yung no? thrill sa akin. Alright, sabi mo nga, hiningi yung inyong SALN when you spoke to the media. Yes, may interview ako at 10 a.m. yesterday. Yes, so. Because you filed, is this 5699, House Bill 5699, basically strengthening the ICI. That was the interview yesterday. Okay. So yun, pagkatapos ng interview, siguro mainit yung issue doon sa SALN. So hiningi yung SALN ko. Let me transition to that that House bill, sir. The measure seeks to create an independent commission, audit infrastructure corruption. ICAIC? Kasi dapat may word na, parang kasi dito ICI, di ba? Gusto ko lagyan ng word na corruption. Eh sabi ni ChatGPT, yan daw ang Tama. yan daw ang magandang salita. Hinanap ko lang sa ChatGPT yung title. Quick question on that, because I know that Senate President Tito Soto also filed a bill strengthening the ICI. Yes. Ang tawag naman po sa kanila is Independent People's Commission. Yes. Again, filed by Senate President Soto. Let's talk about your version, sir. What is the power? Anong sakop nitong ICAIC? Okay, first, Pinky, siguro tatanungin ng iba, ba't ngayon lang ako nag-file, no? Ngayon lang ako nag-file because pinanood ko muna, di ba? I mean, binigyan ko muna ng tsansa yung ICI na makita ko kung ano yung kakulangan sa powers nila, di ba? So, number 2, 2 beses ako na-imbita doon as resource person. So, kung ano yung mga nakita kong kakulangan sa powers nila, yun ang pinasok ko sa bill, no? Number 1, yung power of contempt. Direct and indirect contempt. Napakahalaga nito because, tignan natin, si Saldico twice nang inimbita. wala pa rin. Niya. He didn't even say bakit di siya nag-attend. Walang sagot. Walang sagot, pero wala naman magawa yung ICI. Hindi nila ma-cite in contempt. No? Number 2, hold departure order. Kasi ngayon parang watch list lang. So gusto natin, habang sila iniimbestigahan, naka-hold departure order sila. May power sila to file for sequestration and hawakan yung properties. Bakit ko nakitang mahalaga to? Kasi nakita natin ulit kay Saldico yung mga eroplano nilabas na ng bansa, di ba? Wala na. So, yan. Ginargahan ng pera. Yan sa mga powers na binigay natin, no? And syempre, binigyan natin sila ng immunity from suit. Nakita ko naman yan nung napanood ko doon sa kanilang Senate hearing. Yun naman yung ni-request nila, di ba? Para hindi naman sila babalikan. At dinagdagan pala natin ng 2 pang members, isang galing sa academe at isang galing sa reputable NGO. Let's talk about that. Sino yung 5 members nito that you suggest? Academe? No, first is yung chairman, retired Justice of the Supreme Court, licensed engineer, CPA. Meron na yan ngayon, no? Ang hindi ko lang nasulat dito, which I forgot, is maganda sana kung holdover capacity na yung 3. Di ba kasi nahandyan na silang 3. Sinimulan na nila to. So you want them to be part of this? If the bill I is want passed them to into be law? In a holdover capacity. So automatic na silang 3. Tapos dadagdagan lang na 2. Hindi ko lang nasulat sa bill eh. Pero pagdating ng committee hearing, sasabihin ko yun. Who is the 5th? Sabi mo, member of the academe and then? NGO, reputable NGO. Okay. So meron na tayong retired justice, CPA, and engineer. Engineer, yeah. And then... Silang 3 na yun, ha? Yeah. My proposal is to leave them. Judge Reyes, okay. Leave them na. Silang 3, hold over. Hold over, tapos dadagdag na lang ng 2. Add 2 more. Yeah. Okay. So yun, napuputulin ko muna kayo dito sa ano na to. Pero ako, dito sa sinasabi ni Congressman Toby Tiangco na katulad nito yung release, yan, katulad doon niya ng House member release SALN, dapat po talaga gawin nila to. Kasi ang nangyayari ho ngayon, talagang grabing demolition job ang ginagawa sa mga senador. So nandyan sila, Senator Bongo, Senator Chis Escudero, Senator Mark Villar, at si Senator Bongo, Senator si Villanueva, Jinggoy.
So, alam naman natin yung mga yan ay kahanay yan or tinatawag na Duterte Block sa Senado. So, sila talaga yung tinatarget ngayon at patuloy na dinidemolition job at kung ano-ano na lang ang pinaparatang na kesyo ganito, kesyo ganyan. So, yung ibang mga senador na dapat ding pansinin, katulad na lang nito nila katulad na lang yan nila Lito Lapid na ngayon ay triple na yung kanyang yaman, ay hindi naman masyadong tinututukan ng lalo-lalo na ng mga bayarang media. Ngayon, yung Congress na diyan nangyayari yung nakawa na matindi. At noon pa man ay talagang bidang-bida sila sa mga mamahaling bag, mga mansyon sa ibang bansa, mga kotse na nagmamahalan at naging leader pa ng Kamara ng House of Representatives yung tinuturong mastermind sa nakawan ng pera ng taong bayan. Bakit kaya hindi sila napapatawan or bakit hindi sila napag-iinitan? Or kahit man lang, sige, payag na ako siguro na sitahin ng Senado, pero dapat sinisita din ng Congress. Nangyayari ngayon, nakapokus lang sila sa mga senador . Pero sa mga kongresista, diba? Wala, nga. Doon nang galing yung mastermind ng nakawan sa flood control scam . Si Saldico tsaka si Martin Romualdez wala naman sa Senado. Pero doon sila nakatutok. So dapat lang talaga ako, pabor ako dito na dapat ay etong pag-calls ni or himok or pagtawag ni Toby Tiangco, ni Congressman Toby Tiangco sa mga kapwa niya congressman na ilabas nyo rin ng salin nyo. Diba, nung kamakailang lang, meron yung bag ng kakahalaga ng 18 million, yung relo, mga 20 million. Grabe yaman nila, no? Samantalang tayo nagpapagod dyan sa tax na yan, tapos sila lang yung naikinabang. Sabagay, karma na lang talaga. Karma na lang talaga. Hindi sila naniniwala sa karma kasi sabi nila, ay mapera ako, pag natamaan naman ako ng sakit, papagamot ako sa ibang bansa, gagaling din ako. Diba? Ang tanong, asan na kaya si Martin Romualdez? Yun sa mga pinakatanong ngayon. So yan, mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo ho dito sa pagtabla ni US President Donald Trump dito kay Marcos Jr. at dito sa pagtawag ni Representative Toby Tiangco sa mga kapwa niya congressman na ilabas din ang kanilang mga salin. Ano po may kukomento nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At siyempre, paki-like and share na rin po itong video na to para mapanood pa po ng iba nating mga kababayan. At pakidamay na rin ang aking mga kapatid sa Banateros Brothers na sila Banat Bay Coacholi, Boss Dada, Master Judea, Paring RJ, and Sir Jack. At syempre, shoutout na rin niya sa ibang mga DDS vlogger. At eto, sila PH Update and Don Mar TV. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Ayaw mag-click. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang maka